Ito, madiin naman po, mga boss chief amo sir, yung sinabi nito pong si nito pong si Mayor Vico Soto dito po sa mga Diskaya. Sara at Curly Diskaya, tinuruan nyo mga anak nyong magnakaw. Mabigat po yan mga bossing, ha? Mabigat po yan. Oo, sabi ni Sir Jorge Edralin, confirm ang bangkay. Yes, so kaya aalisin na ho natin doon sa pinagpipilian natin yung pineke yung pagkamatay. Aalisin na ho natin. Meron na lang ho tayong tatlo, no? Na disgrasya, dinisgrasya, or nagpakadisgrasya. Tama ba? Yung nagpakamatay. Yan ho, no? Ngayon no, balik ulit tayo dito sa mga Diskaya. Sara, Curly Diskaya, tinuruan nyo mga anak nyong magnakaw. Sabi ko, napaisip ako, ano kaya ang ibig sabihin ni Mayor Vico Soto dito sa tinuruan ng mga Diskaya ang kanilang mga anak na magnakaw? Ngayon, binasa ko ho, mga bossy, mismo dito. Yung palang mga ibang mga construction company nila ipinangalan doon sa kanilang mga anak, mga bossing. Ano po, ayan o, Sara, Curly Diskaya, tinuruan nyo mga anak nyo magnakaw. Sabi ni Mayor Vico Soto, mabigat po yan ha. Mabibigat na mga salita ang binitawan ni Pasig City Mayor Vico Soto sa mag-asawang kontratista na sina Sara at Curly Diskaya sa pagtuturo umano ng mga itong magnakaw sa kanilang mga anak. Ayon sa isinapubliko video statement ni Soto, no, binalikan niya ang naging pag-alala noong si Sara Diskaya sa kanyang mga anak nang sumuko ito sa kustodiya. Sabi ni Madam Sara, paano yung mga anak ko? Sana naisip nyo yan bago idamay ang mga anak ninyo sa mga kalokohan. Yes, correct ho yun, mga boss chief amo sir. Tayo ho, mga kababayan, bago tayo umisip, no, ng mga kalokohan na alam natin, akala natin magpapayaman, makakapagpaluwag sa ating buhay. Ano, nak? Where's the tiny corn? Tiny corn? Where's the tiny corn? What's that? A corn. A corn. O, nakita nyo, hindi ko alam kung tiny car. Yeah. British accent na din ata ito. A tiny car. Daddy, where is the tiny car? What kind of car is that? A tiny. Yesterday you say to me, you don't win a tiny corn to Later, ha? Million job. Opo. Later, okay? Wait then. After I vlog. Why? May sakit kasi. Oh. Yesterday you say you don't. Opo, later, anak. Dali. Okay? Oh. Where's the tiny car? Nahawa na yata dito sa Diskaya ito. Kaya ikaw pare, wag mong i-expose si Acho sa camera kasi madadamay siya. Sa totoo. At hindi, totoo naman. Ano? Kaya lang, wala akong magawa. Siguro gusto maging vlogger. Anyway, mga kababayan, tayo ho, kung alam natin, mga boss chief amo sir, na yung mga sinasabi sa atin, mga boss chief amo sir, makakapagpaigi ng inyong buhay, pero ikasasadlak nyo naman sa kulungan pagdating ng panahon. Wag na. Mapalad pa din ho tayo diyan sa mga Diskaya na yan. Di ba? Mapalad pa din ho tayo, mga boss chief amo sir. Sabi ni Paulo Saison, pangit, lakos mo, akin na lang. Sige. Ganyan ako eh. Paano mo kukolektahin ngayon? Sige ha, ayan. Ayan, namain na po, putik na yan. Ano to, huhubadin ko ba? Mamaya, sige. Main na ho, itong lakos na kulay itim by Paulo Saison. Daanan mo mamaya. Grabe, namain pa. Alisin ko na to. Baka mamain pa nung iba dyan. Anyway, rekta ho, mga kababayan. Wag na ho, no? Okay na yung buhay natin nang walang illegal ho, mga kababayan. Biruin nyo ho, mga bossing chief amo, sir, ha? Ipinangalan pa nila. Doon sa mga anak nila, yung mga
kumpanya nila. Ito yan, oh. Oh. Sabi, ani ni Soto, nakapangalan daw noon sa mga anak ng nasabing mag-asawang kontratista ang korporasyong kanilang binili kahit mga 18 anyos pa lang ang mga ito. Noon, biruin mo, ganyan. Mga bossing chief amo, sir. No? Kung ako ho, alam kong illegal yung mga negosyong iyon, hindi ko ipagyayabang, ipagmamalaki at ilalagay yung aking pangalan o mismong pangalan ng aking mga anak o kahit na sinong kaanak na mahal ko sa buhay, yung pangalan nila doon. Hindi. Bakit po, mga boss chief mo, sir? Baka madali sila pa, kawawa dyan. Di ba? Kaya nga ho ang estilo nung iba, mga kababayan, merong mga dami Merong mga tao na merong mga ibang tao na kinukuha, merong mga ibang tao na hindi nila alam, inilalagay yung pangalan nila doon, tapos sila yung tapos ang papangakuan, ito, bayaran kita, ganito, ganyan. Para maiiwas, ito, iba talagang pinangalan pa doon sa mga anak. Paano pag inimbestigahan yan? Sasabihin, ayan, paano ba yan? Boss, oy, kasama pangalan mo dito, ikaw ang may-ari nito at itong kumpanya na ito, napakadaming illegal na transaksyon. Di ba? Pangalan pa lang ng korporasyon, ginawa lang Santo, pero St. Gerard, St. Timothy, St. Matthew, pati yung YPR, pag-iisa-isa niya. Paglalahad ni Soto, nabili raw ng ikalawang anak ng mag-asawang Diskaya na si Matthew Carl. Yun pala ang pangalan. Ang St. Matthew Corporation noong 20... Grabe naman bumili ang 18 anyos. 245 million binili ng anak ko yung St. Matthew Corporation. Sa Matthew Carl, second son, binili ang St. Matthew Corporation 18 anyos noong 2022 sa halagang 245 million. Sana all, 18 anyos ka pa lang, nakakabili ka na ng ganyang mga korporasyon po. Sana all, may 245 million noong 18 years old. Babalik tanaw ako sa akin. 18 anyos ako, tambay lang ho ako. Tambay lang ho ako niyan, mga kababayan. Hindi. No? Maaga ho akong nagtrabaho, mga boss. So, sa totoo lang, sino mga taga-Tondo dito? Sa mga taga-Tondo, mga kababayan, 16 anyos ako, kumakayod na po ako. No? Miski itanong nyo dyan sa Jollibee, Tayuman, mga boss chief mo, sir. Yung baka may mga nakasama ako dito sa Jollibee, Tayuman. 16 anyos ako. Mark, 16 anyos, bakit ganun? Bawal yun kasi minor de edad. Hindi po. Pagka ganun mga bossing chief mo, sir, merong parent consent, no? Para payagan ka magtrabaho sa mga ganong korporasyon o ganong mga fast food, mga bossing. Di ba? Yan. Kumakayod na ako dyan. Tapos, meron mga silver, yung mga suot-suot dati, di ba? Anak na tinapa. Kukunin pa yung silver ko nung ewan ko kung sino yun. Maho-hold up pa. Hindi ko binigay. Sabi ko, dyan lang ako sa tapat nagtatrabaho, tataluhin mo ako. Ayun. Pero eto, 18 anyos mga kababayan, bumibili ng worth 245 million na kumpanya po. Grabe, Hindi bababa sa 17 billion ang naging infrastructure project na nito. Paano yan, mga Diskaya? Damay na dyan ang inyong anak. Di ba? Siyempre mapapatawag sa Senado, Kongreso, sa ICI dahil nakapangalan yung kanilang mga pangalan dyan. Paano yun, di ba? Sabi ni Jorge Edralin, breadwinner ka, Prof. Mark. Hindi po. No? Merong mga kasi nasa kalagitnaan lang naman po ako no? Pero tumutulong na ako sa magulang ko noon. Si Gerard William Francisco, 18 years old, 2021, nagparehistro ng one-person company, Waymaker. Grabe.
pag tumungtong pala ng 18 anyos sa mga diskaya, ayan na, mga ano na talaga, mga contractor na, 50 million authorized capital stock, 12 million paid capital, 2023 alone, naka 3 billion aray ko. Talagang masasama kayo dyan. Di po ba? Oh, parang si Pulong lang, mahigit 100 na 7-Eleven ang branches ng anak niya. Naku, speaking of Pulong ha, talagang eto ho mga kababayan, mukhang si Pulongski, isa din sa natuturo, no? Isa din sa ipinag-iisipan na baka siya ang tumegi o nagpategi o nagpautos kung sakali man na dinisgrasya. Ito pong si Yusek Cabralo. Dugtong, Mr. and Mrs. Diskaya, hindi lang kayo nagnakaw, tinulungan at tinuruan ninyo ang mga anak ninyong magnakaw. May tama naman po si Mayor Vico Soto, mga bossing. May tama yung sinasabi ha, hindi yung may tama na parang yung si Sara Diskaya bigla-bigla na lang hong nagsasalita doon sa sasakyan, no? Gusto mo bang malaman kung ano ang brand na suot kong perfume? Hindi ho ganun, mga kababayan. Anyway, dumito na ho tayo mga boss chief amo sir. Ano po?